love the way you smile when I look in your eyes. Si Daddy yung naatasan na siwa doon sa literature. Gusto niya kumontak ako ng tiga doon sa Gapan Communication. Sa pagkakaalala ko, Friday ng paglabas sa hearing sa Gapan. Nag-text sa akin, yung sa pangalan niya, Reddy. Naging curious ako, ano ba ito, lalaki ba ito, babae? Ang unang tanong niya, kung brother ba ako. Mga 6:30 na, nagantay ako. Yun yung first time na nag-meet kami. Ano lang, normal na ano lang sa unang pag-meet namin. Hello, yun lang. Wala naman ako masyadong naramdamang kakaiba. Iba na hindi in favor, oo, for some reason. Naramdaman na ako nung nasaktan ako kasi pinauwi siya ni Mami nung first time niyang pumunta sa bahay. Actually, wala ako sa bahay noon, pero nagpunta siya doon, may dala siyang cake, may dala siyang bulaklak, pero hindi man lang siya pinapasok ni Mami, tapos sinoli sa kanya yung cake. Mas na-realize ko na talagang, yun, gusto ko siya talaga. Mahal ko siya. Our love won't die. Palagay ko siya. Paano? Yung pagsasabi ng I love you, pagbibigay ng efforts sa mga halimbawa, regalo, etc., pag-aayos, pagdating sa mga anniversary namin, siya yung pakikitaan. Minsan ako, minsan siya. Minsan kasi bigla siyang nagsusurprise nang hindi ko inaasahan. Yung out of nowhere. Ako. Bakit? Gawain namin, whether sino man ang dahilan ng problema, gusto ko nang matapos, maayos, matulog kami ng payapa. Kaya kung ang solusyon ay mauna ako mag-sorry, talagang ginagawa ko mag-sorry. Mabait, mapagmalasakit, mapagbigay. Pagmahal, masipag, matiis. Si Kuya Sherwin, mahaba talaga yung pasensya niya pagdating sa akin. Yung minsan kahit ako na yung nangaaway sa kanya o kahit wala akong kakatwi-katwiran, hindi siya nagagalit sa akin ng as in galit. Hindi niya rin pinapakita na naiinis siya. Kahit alam ko naman na naiinis siya. Yung ang laging bukang bibig niya, lagi niyang sinasabi, lagi niyang iniisip, yung kung paano namin mapapanatili yung magandang kaugnayan namin kay Hopa. As individual or as husband and wife. Yun ang lagi niyang sinasabi, whether nasa trabaho man kami, o nandito sa pulong, lagi ko nadidinig yung bagay niyo, napapasigla ako na yun, panatili yung kaugnayan kay Hoba at mapanatili yung kaugnayan ko sa kanya as husband. Kaya talagang chine-cherish ko yung ano na yan. Na hindi yung mga ibang mga bagay ang pinagpoprosan niya, bagaman, busy kami sa trabaho, etc. Ganon. Pero yun yung talagang nagpapasaya sa akin, chine-cherish ko yun. Yung araw-araw, gumigising siya ng maaga para maghanda ng almusal namin. Babaunin namin sa trabaho. Tapos gigisingin niya lang ako para gayak yung sarili ko. Tapos pagising ko, igigis niya ako sa loob. Sa araw-araw, tuwing gigising kami sa umaga, whether may pasok o wala, lagi siyang lalapit para yumakap. Tsaka bago kami umalis, kahit simpleng kiss lang sa noo. Araw-araw yon. Parang ano lang, no? Simple lang naman yon. Bagong sa umaga, lalapit, ahad, kahit a couple of seconds lang, gano'n. Tapos bago umalis, kikis sa noo. Kahit sabihin mo kasama ko rin siya, yun, kinahalagaan ko yun. Maliit na bagay lang yun, pero sa araw-araw talagang lubos kong pinahalagayin yung mga ganung bagay. Kaya minsan nga, pag nakakalimutan, parang ako ba naiinis? So naiinis din siya, hindi ka pa kumis, hindi ka pa humag. Parang ganun. Una, yun yung na-scam kami. Nagkaroon kami ng maraming utang. Magkasama namin hinarap yun. Kahit minsan, lagi ko yung iniisip. Pero siya, yayakapin niya lang ako, sasabihin niya, kaya natin to, hindi tayo pababayaan ni Hopa. Pangalawa, yung namatay si Mama. Kasi talagang nahirapan kami sa lakas, oras, sa pag-aalaga kay Mama. Pero lagi kami nagtutulungan.
Tapos lagi niya rin binabanggit ko, hindi tayo pababayaan ni Jehovah. Nung kasal na kami, marami. Nandyan yung nagka-problema kami financially. Tapos kasunod nun, na-aksidente yung nanay ko. And then, namatay yung nanay ko. Kasama namin hinarap yung mga sunod-sunod na pangyayari na yun. Yung physical or emotional way talagang naapektuhan kami. So, paano kami napatibay? Yung mga times na ako ang pinanghihinaan ngayong araw, anong gagawin niya? Ipapakita niya na hindi siya pinanghihinaan. Kung siya naman ang pinanghihinaan, ako naman ang nagsisikap na magpakatatag. Sa pagsasalita ko, sa pagkilos ko, ayan, Bible text, ito sinasabi ng Jehovah, ganyan. Kaya binagsimple siyang parang alarm, paalala sa akin sa mga bagay na unti-unti ako nagkukulang. Halimbawa, yung responsibility ko as husband or father na regular na family worship, lagi na pinapaalala yun. Han, bukas family worship natin. Han, family worship natin. Mamaya, ano tatalakayin natin. Lagi niya yung pinapaalala sa akin. Kasi ako, medyo nakakaramdam ako ng pagod sa trabaho. Para bang, okay, galing na naman tayong puno. Okay na yun. Pero siya, hindi. Han, kahit na may gising ano lang, video lang, may mapanood lang tayo, matalakayin natin ang sabihin. Ngayon, minsan, hindi pa lang minsan, madalas siya pa nga nagre-research. Ito, bagay ito, ganyan. Sa ating tatlo, lalo na kay Apo. Yung mga ganyan. Tapos, nandun din yung isa pa, yung Bible reading, yung pag-examine ng Bible. Yan. Lagi niyong pinapaalala sa akin, Han, basa ka naman ng Bible. Pag iniisip ko yung mabuting halimbawa niya, araw-araw niyang pinapakita sa akin na lagi niyang inuuna si Jehovah. Tsaka kapag palagi kaming nananalangin magkasama, yun, nauudyokan ako na higit pang magtiwala kay Jehovah. Dahil nandiyan si Jehovah, inuuna namin si Jehovah, nagagawa namin iwasan yung mga bagay na pwedeng magpahamak sa amin. Gaya ng, halimbawa, yung tukso na magkaroon ng ibang karelasyon sa ibang mga tao. Seryoso. Minsan maliit na bagay, pero talagang inis na inis ako sa kanya. Siguro hormonal. Di ko masabi kung anong dahilan, pero inis na inis ako sa kanya. Minsan na yung kung dumalong kasama siya. Pero pag iniisip ko na para kay Jehovah yung gagawin namin, napunta kami doon sa sambahin namin si Jehovah. May isang tabi ko yung inis ko, may isang tabi ko yung galit ko. Tapos pagdating sa Kingdom Hall, magkatabi kami sa upuan, magkahawak ng kamay. Instantly, nawawala na yung inis ko sa kanya. Kaya sa tingin ko, yun yung nakakatulong para higit na tumibay yung pagsasama namin dahil kay Jehovah. Isip ko, ang buhay ko ay para sa'yo. Tanging ikaw lamang ang iibigin. Kahit sa oras ng pagtulog ko, ikaw pa rin ang panaginip. Kahit na kailan pa may